hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa yung kaso na yan dumating lang at wala namang andyan lang siya. Hindi kagaya yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay Bongbong Marcos, no, President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. After the operation was halted. Yes, Your Honor. What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina. Alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa Investigation Division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin doon noon yun. Identify mo yung mga tao nandun. Yes, sino yung nakita mo sa picture? Si actress Maricel Soriano at yun in-identify nung confidential informant. Sino ba? Si now President Bongbong Marcos. Sino Your pa? Honor. Sino pa? Bongdasa. Bongdasa? Yes, Your Honor. You know him? Kilala mo yung Bongdasa? Hindi po, tinuro lang po ng confidential informant. So, siya po nag-identify kasi... Nakita mo yung mukha ni Bongdasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair? Patay na pala yun? Mr. Chair? Yes, go ahead. Ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapakalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bongdasa. Galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Kaya yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat, gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject ko noong pre-ops at saka authority to operate na yun is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ito po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, mag-ano po yun, i-apply po namin ang search warrant. Yun po yun. Yung case folder na yun, na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung sabi na yun, tinanggap ni
officially ni Director Francia? Your Honor, talaga po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatunan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yun, Wala kang personnel? wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-encounter natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala, subject natin noon. Marami akong ginawagan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo, daglord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, si Kuan yun sir, ito yun, tingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ito sa akin, yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo na hindi mo talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. Being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo si keep yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, Yes, Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya, ako raw, nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, diba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami, from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak dahil siya, pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership doon pa. Nung magmula nung narinig kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. Mr. Chair, if I may. yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. this person has been charged
of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. The same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something? Yes, sir. Morales? Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw, di umano, yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya. Pero mali po yun. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na umarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, pinadownload ko po doon sa kamag-anak ko. Ito po appointment ni Director Emilio Bitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I am going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, yung inano ko lang po, Your Honor, yung pag-leak ng dokumento. Pangalawa, meron po ako, Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Pirmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Mauro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat, doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan, doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po yun. We are alluding na posibleng nag-respect si Atty. Delgado against General Lasso. Your Honor. Kaya naglabasan yung mga papeles na yan. Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Willie Lasso at saka doon sa isang Atty. Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, kung ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti
ng Constitution. Hindi naman como po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ng mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Opo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon. You tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Opo, pwede daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado.
nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina ka patis na tis dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Ma'am, thank you. Thank you, sir. James Dave Coriuso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, huh? Very briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, edi yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kinausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya
na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya, yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya, hindi kung sino pang pangalan ng binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng committee ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yung tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot doon? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi doon sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yun, nung papel na yun at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, for, Your Honor. for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis.